Express, hindi pa man nakakapasok ng tuluyan sa NBA si Kai, pero unti-unti nang umiingay ang isang nakakagulat na usapan sa basketball world. Paano kung ang pinakakaibang depensa laban kay Victor Wembanyama ay isang higanting Pinoy? Habang patuloy na namamayagpag si Wemby bilang isa sa pinakadominanteng young superstar sa NBA, may mga fans at analysts na muling bumabalik sa idea na si Kai ang isa sa kakaunting player sa mundo na may sapat na haba, mobility at instincts para hindi matinag agad sa alien-like presence ng French phenom. Hindi ito simpleng hype lang. Sa Summer League at iba't ibang international matchups, ilang beses nang naikumpara si Kai kay Wemby dahil halos magkaparehong profile, parehong sobrang matangkad, parehong may shooting touch at parehong kayang mag-protect ng rim. At ang kaibahan, mas physical si Kai at mas sanay sa contact-heavy Asian at international basketball. Kaya para sa ibang observers, may kryptonite effect si Kai kapag usapang matchup kontra sa ultra skill pero manipis na frame ni Wemby. Samantala, habang lumalakas ang buzz sa paligid ng NBA expansion ng mga Asian talents, mas lumalapit din ang pangarap ni Kai. Ang dating imposible para sa isang homegrown Pinoy giant, ngayon ay abot kamay na. Sa Japan B-League, tuloy-tuloy ang kanyang development laban sa high-level imports at dating NBA players. At habang si Wemby ay patuloy na gumagawa ng historic performances para sa San Antonio Spurs, isang tanong ang muling bumabalik sa isip ng maraming Pinoy. Paano kung dumating ang araw na regular nang magharap sina Kai Sotto at Victor Wembanyama sa NBA floor? Well, sa totoo lang, bihira ang players na kayang magmukhang normal kapag kaharap si Wemby. Sa NBA ngayon, parang isang cheat code. Isang 7'4 unicorn na kayang mag-dribble, tumira sa tres, mag-block ng halos lahat ng attempts, at gumawa ng records na dati ay imposible. Nitong playoffs, gumawa siya ng monstrous 41 points and 24 rebounds para buhatin ng Spurs sa isang historic double overtime win. Pero dito nagiging interesting ang pangalan ni Kai. Dahil sa lahat ng Asian big men na lumabas nitong nakaraang dekada, si Kai ang isa sa ilang may physical profile na halos hindi natitinag sa intimidation factor ni Wemby. Pero pareho silang sobrang haba, pareho silang may touch from outside, pareho silang may natural rim protection instincts. At higit sa lahat, parehong sanay maglaro bilang modern stretch bigs kaysa traditional centers lang. Kaya hindi nakakagulat na matagal nang pinag-usapan online ang hypothetical matchup na ito. Mula pa noong Summer League era at pre-draft discussions, maraming fans ang curious kung ano ang magiging etsura ng Kaiju ng Pilipinas laban sa alien ng France. At ang nakakatuwa pa rito, habang maraming centers ang sumusubok i-match si Wemby gamit ang athleticism, si Kai naman ay may ibang style. Hindi siya explosive gaya ng ibang NBA bigs, pero may timing siya. Mahaba ang reach, marunong gumamit ng katawan, at may FIBA-style basketball. Malaking bagay ang positional discipline niya. Sa Japan D-League, kitang-kita ang kanyang growth bilang mas mature na player. Hindi na siya yung batang puro potential lang. Mas composed na siya ngayon sa depensa, mas mabilis magbasa ng rotations at mas confident sa offensive spacing. Para sa maraming scouts at supporters, ito ang klase ng development na kailangan niya para tuluyang mabuksan ang NBA door. Habang si Wemby naman ay patuloy na lumalakas sa Spurs system, lalong nagiging standard ang paghahanap ng NBA teams ng ultra-skilled 7-footers at doon pumapasok ang posibilidad ni Kai. Dahil sa modern NBA, hindi na sapat ang height lang. Kailangan marunong kang gumawa sa perimeter, mag-switch sa depensa at magkaroon ng basketball IQ. At doon nagsisimulang maniwala ang maraming Pinoy at baka hindi aksidente kung bakit laging naikukumpara si Kai kay Wemby dahil kahit papaano, si Kai ang isa sa kakaunting giants na hindi basta-bastang natatakot sa alien ng NBA. At ang pinaka-nakakagulat sa kwento ni Kai ngayon ay hindi lang basta buhay pa ang kanyang NBA dream, kundi mas realistic pa ito kaysa noong panahon na sobrang laki ng hype sa kanya bilang teenager. Nung una siyang lumabas sa international scene, halos lahat ng pressure nasa balikat niya. Tinawag siya ng future ng Philippine basketball, pinagkumpara sa mga elite big men at bawat galaw niya noon, sinusukat agad kung NBA ready na ba o hindi pa. Pero habang tumatagal, doon mas nagiging malinaw ang totoong development path ni Kai. Hindi pala sprint ang laban niya,
isa pala itong mahabang survival test. Habang ang dating mas hype na prospects ang nawala sa radar, Sikay tahimik na nag-adjust. Dumaan siya sa G-League Ignite experiment, nag-NBL Australia, hanggang makarating sa Japan B-League, kung saan unti-unti niyang binuo muli ang kanyang laro laban sa matatapang at veteranong imports. Hindi glamorous ang naging daan niya, pero ito mismo ang dahilan kung bakit mas matibay siya ngayon mentally. Dito pumapasok ang malaking connection kay Victor Wembanyama. Dahil habang si Wemby ang naging instant superstar dahil sa generational talent niya, si Kai naman ay naging simbolo ng persistence, dalawang higante, dalawang magkaibang journey, pero parehong bahagi ng bagong era ng basketball kung saan hindi na traditional centers lang ang tingin sa mga 7-footer. Ngayon, ang NBA ay obsessed sa versatility. Kapag matangkad ka pero hindi makagalaw sa perimeter, limitado ka agad. Pero kapag kaya mo mag-shot, mag-pass, mag-switch sa depensa at magbasa ng spacing, bigla kang nagiging valuable sa modern system basketball. At dito nagsisimulang makita ng mga fans kung bakit posibleng magkaroon ng role si Kai sa NBA. Hindi ba siya maging franchise superstar gaya ni Wemby? Pero malinaw na may market siya para sa mga katulad niyang skilled 7-footer. Lalo na ngayong mas maraming teams ang naghahanap ng rim protection na may shooting capability. Sa tamang sistema, pwedeng maging stretch 5 rotation player si Kai na kayang magbigay ng haba, depensa at floor spacing off the bench. Kaya habang umiinit muli ang usapan tungkol sa possible NBA opportunities niya this summer, mas maraming Pinoy ang nagsisimulang maniwala na malapit na talaga ang kanyang breakthrough. At syempre, hindi mawawala ang pinaka-exciting na fantasy scenario, ang araw na magtatapat si Kai at Wemby sa NBA hardwood. So imagine yon, isang arena sa US, punong-puno ng fans, tapos isang Pinoy giant ang tatayo laban sa pinaka-pinag-usapang alien ng basketball. Hindi lang yon simpleng matchup, simbolo yon ng pag-abot ng basketball ng Pilipinas sa bagong level. Dahil sa loob ng maraming taon, parang imposibleng mangyari na magkaroon ang Pilipinas ng homegrown 7-footer na kayang mabanggit sa parehong conversation ng elite NBA big men. Pero ngayon, kahit paano, nangyayari na. At kahit marami pa rin critics si Kai, hindi may kakailang isang bagay, buhay na buhay pa rin ang kanyang NBA dream. At habang patuloy siyang nagre-develop laban sa world-level competition sa Asia, mas lalo nagiging believable ang idea na isang araw, hindi lang si Wemby ang tinatawag na alien sa court dahil may sarili ring kaiju ang Pilipinas na handang sumabay sa pinakamalaking pangalan sa basketball world. Well, sa dulo ng lahat, hindi lang ito kwento tungkol kay Kai at Wemby, mas malaki rito ang ibig sabihin para sa basketball ng Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.